Hail to you, our King, obedient to the Father. You were led to your crucifixion like a gentle lamb to the slaughter. I will sing of your salvation. Blessed Holy Tuesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today, Martes Santo, Holy Tuesday. Kung tawagin nila itong Holy Tuesday is Traitor Tuesday. Bakit nga ba tinawag na Traitor Tuesday? Bakit? Kasi yung betrayer or yung betrayal ay ngayon magaganap. Ngayon, bida sa kwento natin sa ating gospel, yung Judas na nag-betray kay Jesus at si Pedro na nag-deny kay Jesus. So, somehow, it's the same, di ba? Kasi imaginein mo naman, ano, tatlong beses, hindi lang nga makaisang beses si Pedro pero si Judas, 'di ba? Binatter niya o binenta niya sa kapalit na 30 pieces ng coin, ang silver coin, ang Jesus na pinaniniwalaan natin na Jesus na pinadala ng Diyos para ito ay ipagkanulo. Anong mga karakter nila na pwedeng nasa sa atin din. There is somehow Judas in us and there is somehow Peter in us. Ito yung mga karakter na yun sa ating ebanghelyo. Yung mga disciples, actually they were at the Last Supper. So maraming disciples pero silang dalawa yung bida. Diba sa kwento ngayon, ano yung pagkakaiba nila? Kasi parehas silang nag-betray kay Jesus. Kaya nga, Traitor Tuesday. Si Judas, pwedeng nagsisi siya, pero hindi na siya naniwala na patatawarin siya ni Jesus. Samantalang si Pedro, nagsisi siya at naniwala at nagtiwala siya sa mercy ng Panginoon. So, nasan ba tayo? Parehas tayong ni Jesus ay may Judas at saka merong Pedro, no? Sana ang panawagan, when I reflected on this, ang panawagan sana sa atin is kung tayo ay nagkamali, magsisi sa kasalanan. Pero kung tayo ay maayos pa tayo at alam natin na ayaw nating magkamali, baka pwede pa nating ma-prevent, hindi i-prevent natin kasi si Pedro, he was at his lowest. So tayo kasi lahat merong lowest point in our lives. Speaking of lowest, ito, ikukwento ko. Hindi dahil sa kung ano pa man, pero gusto ko itong ikwento kasi gusto kong i-share yung aral na natutunan ko kahapon. Nag-confess ako dahil I feel so low, I feel so down, parang pasan ko yung buong daigdig. Pero nakapag-confess na ako nitong Lente, so parang I thought it was enough kasi hindi wala naman akong mortal sin, hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nangalunya. Pero I feel lost, I am disillusioned, sad, I'm sad, I cannot explain, but I am down and really sad. Parang Biyernes Santo na kahit Lunes pa lang, parang gano'n, parang talagang gloomy, parang mahal na araw talaga. Yung gano'n, hindi naman kami nag-aaway ni June, pero somehow meron sa puso ko na disillusion. Madami, I will not name
any of them. Pero for those who know me, alam niyo kung ano yung pinagdadaanan ko. Sobrang sad. Alam niyo kung anong sinabi sa akin ni Father, and this I would like to share with you kasi baka meron din sa inyong sad, problematic, down, disillusion, kagaya ko, yung parang nalapit ako sa iyo, Panginoon, kasi hindi ko na alam how to feel, what to feel, and what to hold on. Please help me in this predicament. I do not understand. Alam niyo kung anong sinabi sa akin ni Father? I really felt his words. You are blessed. Sabi niya, nakatingin ako sa kanya, I am blessed, I am down, I am disillusioned. Because, ibig sabihin, malapit ka sa Diyos. At yung mga tao, ay yung mga demonyo na nandyan sa paligid mo, pinipilit kang ilayo sa Diyos. Hindi lang siyam, hindi lang 12, 2,000 demonyo ang nakapaligid sa iyo, hoping na umalis ka sa Diyos. And so, I pray that the Lord will really be at my side. Amen.